Isang magandang umaga muli sa ating lahat. Sa mga kapatid natin nandito, here and abroad, magandang umaga rin po sa inyong lahat diyan. At welcome na welcome kayo sa ating live streaming dito sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Mga kapatid, meron ditong isang napagandang katanungan ng isang lalaki na marahil hanggang sa ngayon, patuloy na hamon para sa ating lahat. At ang tanong ay ito, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Siguro ito'y katanungan na hindi majority of us na nagtatanong ng ganitong klaseng katanungan. Siguro, kung mayroon man tayong katanungan, ay kabaliktaran sa katanungang ito. O simpleng katanungan, makataong makamundong katanungan. Siguro siguro yung tanong natin, Panginoon, paano ba maging mayaman? Panginoon, paano ba magkapera? At malulutas yung aking mga suliranin sa aking pamilya o maging sa aking sarili. O Panginoon, ano kayang klaseng gawain o ano kasing klaseng hakbang na pwede kong gawin nang sa ganun ako'y magkapera sa ngayon at kahit papaano ay mapagbigyan ko ng saysay itong aking buhay sa ngayon. Marahil yung iba, mas makakarelate doon na mga katanungan kung paano magkapera. Kaya nga yung iba kawawa. Kasi nga nag-i-invest sa hindi klaro, kaya the more na nalulong, namawala ng pera, no? The more na nagka-problema dahil sa mga itong klaseng hakbangin. Yung iba kasi sa atin gusto agad yumaman. Yung iba sa atin gusto agad, it's just a matter of one click na magkapera. Kaya ang malala doon, mas lalong naghirap. Ang malala doon, mas lalong nawalan ng pera. Pero mga kapatid, sa ating pagtitipon ngayon, isang napakagandang paalala sa ating lahat. Kinukumusta yung ating buhay? Kinukumusta tayo kung paano tayo lalong humaharap sa hamon sa buhay? Lalo na sa ating mga paghihirap sa ngayon, kumusta tayo? Alam ko naman na sa ating buhay, pinagkakabalahan pa rin natin itong masabi nating investment, no? Investment. Kumusta ka sa inyong pag-i-invest sa iyong buhay? Sa ngayon, sa panahon ng pandemya, buhay pa rin ba ang investment para sa iyo? Well, masabi ko, natural, Father, tuloy pa rin. Masabi niyo na tuloy pa rin ang buhay kahit na ganito sa likod ng pandemya, tuloy pa rin yung pag-i-invest namin. Sa kabila ng kawalan, tuloy pa rin ang buhay. Pero isang napakagandang paalala sa ating lahat. Kumusta? Anong klaseng investment yan? No? Kasi sa ating mga pagbasa sa ngayon, mas lalong kinaklaro kung ano dapat yung i-invest natin, no? Para bang binibigyan tayo ng pagkakataon na klaklaruhin, binibigyan tayo ng oportunidad na kailangan nating malaman kung ano yung dapat, no? Sa buhay kasi natin, minsan nahirapan tayo magkakaroon ng pag-differentiate kung anong pagkakaiba ng kailangan natin, kumbaga sa mga kailangan at ano ba yung dapat, yung mga gusto natin sa buhay, o sa English tinatawag itong wants and needs. Minsan nahirapan tayo mag-distinguish doon ng pagkakaiba ng mga ito. Minsan sa buhay natin, nandun tayo nalulong sa pag-invest sa mga kagustuhan natin sa buhay. No? Kung napapansin natin, kahit na minsan mahirap na nga ang buhay, pero tuloy-tuloy pa rin yung ating mga kagustuhan sa buhay. Kaya minsan sa buhay natin, sa ating pamilya, alam naman natin na minsan naghihirap na tayo ay tuloy pa rin yung ating mga gusto, no? Kaya mas lalo tayong nahihirapan. Sa panahon ngayon, mas lalong pinag-iigtingan kung ano ba yung dapat nating kailangan sa ngayon, lalo sa panahon ng pandemya. Kailangan klaro para sa atin na ito muna yung ating ipaprioritize, no? Kung hindi klaro para sa atin, siguro magandang hamon sa ating lahat, imbitasyon na magnilay. Ano bang dapat nating uunahin? Kasi sa panahon ng pandemya, kung ating pagsabay-sabayin, mas lalo tayong mahihirapan. Tignan lang muna natin, baka ito lang muna yung kailangan natin. Baka ito lang muna yung kailangan natin para makapag-survive, no? Para makapag-survive. So mga kapatid, isang napakagandang paalala sa ating lahat. Kinukumusta tayo ngayon ng Diyos patungkol sa ating investment.
At marahil hinahamon din tayo sa ngayon, maging sa katanungan ng isang lalaki sa ating ebanghelyo, kung paano tayo, ano yung gagawin natin para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, marahil hindi pa ito tumataginting sa ating mga isipan, no? Kaya sa unang pagbasa, ipinapahiwatig doon na sana makakaroon lang sana tayo ng karunungan, no? Karunungan. Ito man sana yung ating hilingin sa Diyos. Alam naman natin na meron tayong karunungan, kaya lang minsan, hindi natin ito nagagamit sa kung ano yung nararapat. Minsan, ginagamit natin yung ating mga karunungan sa hindi tama. Minsan, ginagamit yung ating karunungan para tapakan yung ibang tao. Minsan, ginagamit natin yung ating karunungan para maliitin ang ibang tao, etc., etc. Mga kapatid, isang napagandang paalala sa ating lahat ng Diyos para sa ating lahat na nagbigay sa atin ng karunungan, na gamitin natin ng wasto, gawitin natin ng tama ang mga ito. Sapagkat itong lahat ng mga ito, itong mga karunungang binigay sa atin ng Diyos, pinapahiram sa atin para gamitin ng wasto, para mag-isip ng tama at para maging gabay rin sa ibang nawawala. So mga kapatid, sa ating pupatuloy sa ating misang ito, inaanyayahan tayo ng Diyos, nawa, makita natin kung ano yung mga kailangan natin sa buhay. At magiging makita din natin kung ano ba yung dapat nating uunahin o matawag natin yung ating prioridad sa ngayon, sapagkat ito yung kailangan natin, no? At sana, wag tayong matakot magbigay, no? Kasi dito rin sa ating ebanghelyo, pinapalanan tayo na tingnan kung anong meron tayo, no? Tingnan kung anong meron tayo. Ika nga, yung tao dito, yung lalaki dito, kampante na siya, na para sa kanya, nagawa niya niyang lahat. Pero hindi pa pala. Sabi ni Jesus, meron ka pang pagkukulang. Meron ka pang isang hindi nagawa. At sabi naman ng lalaki, ano po yun? Panginoon, yung inyong mga ari-arian, kung anong meron diyan sa iyo, kailangan mong ipagbili. Ipagbili, hindi lang ibig sabihin na ipagbili, kundi ipagbigay, ibahagi sa bawat isa, bawat taong nangangailangan. Ito po ang mga paalala, paanyaya sa atin ng Diyos. Well, sa ngayon, sa panahon ng pandemya, bukas pa ba ang iyong puso na magbigay? Handa ka pa ba mag-extend ng iyong kamay sa pagbigay? Bukas pa ba ang iyong mata, maging iyong puso, nang sa ganon, may bahagi mo kung anong meron diyan sa iyo? Sabi nga ng iba, kung anong meron diyan sa iyo na sobra-sobra na hindi mo naman ginagamit, ay para mo na ring ninanakaw ang mga iyan. Kaya napakaganda po na sa mga bagay na iyon, kung anong meron sa iyo na pinahiram sa Diyos, ipamahagi mo. Minsan masakit naman talaga, no? Lalo na kung pinaghirapan natin ang mga iyon. For how many years, may ilang dekada, ini-invest natin ang mga iyon. Minsan madali lang sabihin natin, Father, ang hirap kasi let go. Kasi nga pinaghirapan ko doon, dugot pawis, inilaan ko doon. Masakit naman talaga i-let go ang isang bagay na pinaghirapan natin. Dito sa mundong ito po yung sasanayin natin na masanay tayo mag-let go ng mga bagay-bagay. Ultimo nga mga mahal natin sa buhay, minsan dahan-dahan nating nalilet go. Kasi hanggang doon lang yung buhay nila, no? Merong katapusan. Tayong lahat, merong katapusan sa buhay na ito. Kaya kailangan klaro para sa atin na ang lahat na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, pagyamanin natin at ibahagi natin ang mga ito. Masakit man na i-let go, masakit man na ibahagi ang anumang meron sa atin dito sa mundong ito, masarap naman sa pakiramdam pagdating ng panahon. Bakit? Kasi pagdating ng panahon, doon sa kabilang buhay, ito yung titingnan ng Diyos sa ating lahat. Pagdating ng panahon, ito yung iti-check ng Diyos sa ating lahat. Marahil hindi natin ito maintindihan sa ngayon, sapagkat doon lamang nakatuon ang ating atensyon sa ating sarili-sarili sa ngayon, sa ating buhay pamilya, dito sa mundong ito. Pero later on, mga kapatid, marirealize natin na ang lahat ng ating naibigay sa mundong ito ay papunta doon sa langit. Papunta doon sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, napagandang paalala sa ating lahat na kung anumang meron na pwede nating ibigay, na pwede nating i-let go, ay i-let go na natin sa ngayon. Sapagkat ito yung mga hinihintay sa atin ng Diyos
para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Ipanalangin natin, pagdasalan natin sa ating buhay. Ano na bang mayroong mga biyaya sa atin ng Diyos na kanyang patuloy na ibinigay sa atin? Minsan nga hindi pa tayo humingi, mayroon nang binigay sa atin ng Diyos. Ganun pa man, anong pakiramdam? Anong meron sa atin, sa ating mga puso? Nandiyan na ba yan sa iyo? O binabahagi mo? Itong ating investment, mga kapatid, hindi lamang po patungkol sa pera, kundi sa lahat-lahat ng biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lang po pera na pwede nating ibahagi sa iba. Talento na pinahiram sa iyo ng Diyos. Oras na binigay sa iyo ng Diyos. Pagkakataong mamuhay dito sa mundong ito na binigay sa iyo ng Diyos. Paano ba ito binibigyan ng halaga? Paano ba binibigyan diin ang lahat ng mga ito? Or in other words, paano mo pinapahalagahan ang lahat ng biyayang ipinagkaloob, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Nasa iyo na yan, kapatid, ikaw nang bahala. The more you give, the more blessings na ibibigay sa iyo ng Diyos. Magtataka ka na lang na sa iyong patuloy na pagbabahagi ng biyaya sa ibang taong nangangailangan, diglig umaapaw din ng biyaya na patuloy na ibibigay sa iyo ng Diyos. Huwag kang matakot magbigay. Ang Diyos laging nandiyan. Siguro ngayon, kung meron tayong pwedeng matutunan, sapagkat ngayon, ibinagdiriwang natin ngayong linggong ito, ang linggo ng mga katutubo. Sa mga katutubo, meron silang pananaw sa buhay na kung anumang meron sa kanila, ibinigay sa kanila ng Diyos ay pagmamay-ari ng lahat. At kailangan lahat makinabang. Kailangan lahat makabahagi. Sadyang napakagandang pagnilayan yon, no? Sa ating mga kapatid na katutubo. Kung anong meron sa kanila, pagmamay-ari ng lahat. Tingnan po natin ito sapagkat dito tayo sa kapatagan, iba po yung ating pananaw. Pagmamay-ari mo, pagmamay-ari nyo lang. Minsan, pagmamay-ari nyo, pagmamay-ari natin. Komplikado. Siguro kailangan nating matuto sa mga kapatid nating mga katutubo. Na pagmamay-ari nito, pagmamay-ari ng Diyos, pagmamay-ari nating lahat. Isang napagandang paalala para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, patuloy nating ipaalala, patuloy nating ipagdasal sa bawat isa na tayong lahat ay temporaryo lamang sa buhay na ito, sa mundong ito. Kailangan nating pahalagahan ang mga biyayang ibinigay sa atin. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng lahat ng ito, lalo na sa mga mahihirap. God bless us all sa lahat ng mga nagbabahagi ng mga biyaya sa bawat isa. If I not